Si Nikola Jokic ay simpleng naglalaro ng basketball sa antas na tila wala pang ibang tao na nakarating. Muling naging dominante ang bituin ng Denver Nuggets na karaniwan na para sa kanya, ngunit tuluyan niyang winasak ang Los Angeles Clippers kahit pa ito ay nasa ikalawang gabi ng back-to-back games sa kanilang 130-116 na panalo para sa Denver. Si Jokic na kamakailan ay naglalaro ng napakainit ay nagtala ng nakakabaliw na statline na 55 points, 12 rebounds, 6 na assists, 1 steal at 1 block habang tinatamaan ang 2 luma sa 23 na tira niya mula sa field. Maaaring ginagawa ni Shai Gilgeous-Alexander ang kanyang makakaya, ngunit ang mga statline na inilalabas ni Jokic gabi-gabi ay talagang hindi mapapantayan. Ang bituin ng Nuggets ay naging unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng isang 50-point game, isang 30-15-15 na laro, at isang 25-point performance na walang kahit isang free throw attempt sa loob lamang ng isang season. At nagawa niya ang lahat ng iyon sa loob lang ng 8 araw, ayon kay Jake Coyne ng Stats Perform. Para mas maipakita pa ang kadakilaan ni Jokic, siya rin ang unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na naka-score ng hindi bababa sa 90 puntos sa loob ng 2 araw habang may shooting percentage na higit sa 80% mula sa field, ayon sa OptaStats sa X, former Twitter. Kaya ni Jokic na pahirapan ang kahit sinong depensa na iharap sa kanya, malinaw na iyon. Ngunit kung iisipin, dapat ay may sapat na sandata ang koponan ng Clippers para kahit papaano ay mapabagal siya, lalo na't may mga tagapagtanggol sila sa paint gaya ni na Ivica Zubac at Brook Lopez. Ngunit napakahusay talaga ni Jokic na tila walang halaga kung sino man ang itinalaga bilang pangunahing depensa laban sa kanya. Napakaganda na ng ipinapakita ng Nuggets ngayong taon na halos nakakalimutan ng ilan na may mga manlalaro tulad ni Cam Johnson na kasalukuyang nahihirapan sa kanyang laro. Maging si Jamal Murray ay nagkaroon ng masamang shooting night, 5 for 16 nitong Huwebes. Sa katunayan, nawalan pa ng 2 starters ang Nuggets sa kanilang laban sa Clippers noong Miyerkules matapos na sina Johnson at Christian Braun ay napilitang umalis sa laro dahil sa mga injury. Ngunit dito papasok ang bagong lalim ng roster ng Denver na dapat ay makatutulong sa kanila. Magkakaroon sila ng 2 buong araw ng pahinga dahil ang susunod nilang laro ay sa Sabado laban sa Minnesota Timberwolves. Gayunpaman, ang kahusayan ni Jokic ay nadungisan ng isang insidente na kinasasangkutan ng isang tagahanga, isang fan ang tumakbo sa loob ng court habang nasa kalagitnaan ng laro. Sinubukan niyang takasan ang mga security personnel bago siya tuluyang inilabas palabas ng court. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa history ni Joker? Samantalang standout rin sa laban sa araw na ito si SGA. Patuloy ang pag-arangkada ng Oklahoma City Thunder. Sa kabila ng paglalaro sa ikalawang araw ng back-to-back laban sa matinding kalaban na sina Luka Doncic at ang Los Angeles Lakers na natiling dominante ang Thunder, hindi nag-aksaya ng pagkakataon habang dinurog nila ang Lakers 121-92, isang laban na mas one-sided pa kaysa ipinapakita ng mismong score. Ang pangunahing dahilan ng panalo ng OKC gaya ng nakasanayan ay ang reigning regular season MVP at NBA Finals MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagwasak ng depensa ng Lakers at nagtapos siya sa kanyang karaniwang 30 points kasama ang 5 rebounds, 9 na assists at 2 steals. Sa muling pagtala ng 30 points, natabla na ni Gilgeous-Alexander si Russell Westbrook sa pagkakaroon ng ikalawang pinakamaraming 30-point games sa kasaysayan ng Thunder ayon kay Brandon Rabar ng Daily Thunder. Napakagandang pagkakataon na natabla ni SGA ang record ni Westbrook sa mismong araw ng kaarawan ng 2017 NBA MVP dahil malinaw na naguukit siya ngayon ng sariling pamana sa koponan isa na marahil ay lumalampas na sa naiambag ni Westbrook. Nakapagtala si Gilgeous-Alexander ng 30 o higit pang puntos sa 11 sa unang 13 games ng Thunder ngayong season at ang pagiging consistent niya sa opensa ay nagbibigay laya sa iba pang manlalaro ng koponan na magampanan ng perpekto ang kani-kanilang mga tungkulin. Kahanga-hanga na ganito nakadominante ang Thunder sa simula ng bagong kampanya kahit na hindi pa nakakapaglaro si Jalen Williams ngayong season at si Lu Dort ay patuloy na nakikipagbuno sa injury. Kung magpapatuloy ito, mukhang maglalakad na lang ang Thunder papunta sa isa pang kampeonato. Sobrang tibay ng depensa nila na kailangan lang nila si Gilgeous-Alexander na maglaro sa kanyang karaniwang antas upang patuloy silang manalo. May 12-1 record na ngayon ang Thunder matapos nilang durugin ang Lakers at ang mga susunod nilang laro ay mukhang madaling mapapanalunan. Ang susunod nilang 4 na laban ay laban sa Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings at Utah Jazz.
mga koponang pinagsama-sama, ay may isang panalo lang na higit sa taglay ng OKC sa ngayon. Anong masasabi nyo sa leadership ni SGA mga kaibigan? Sa sumunod naman, tinapos ng Golden State Warriors ang kanilang 6 na sunod na pagkatalo sa kalsada matapos talunin ang San Antonio Spurs 125-120 nitong Huwebes ng gabi at muli, si Stephen Curry ang nanguna sa panalo ng koponan. Ang two-time MVP ay nagpasabog ng 46 points, ang kanyang pinakamataas ngayong season, upang tulungan ang Warriors na makabawi mula sa 24-point loss laban sa Oklahoma City Thunder isang araw bago ang laban. Dahil sa kanyang performance, napalapit si Curry sa all-time record ni Michael Jordan para sa pinakamaraming 40-point games matapos ang edad na 30. Ang 37-year-old na guard ay mayroon na ngayong 43 ganitong laro, isa na lang ang agwat kay Jordan na may 44. Nang tanungin tungkol sa posibilidad na makasama sa ganoong kagalang-galang na listahan, sinabi ni Curry, "Kung loloobin ng Diyos, magandang samahan yan sigurado. Kailangan namin ang bawat puntos ngayong gabi. Lahat ay nag-step up. Matapos ang nangyari kagabi, naglaro kami ng may mataas na enerhiya mula umpisa hanggang dulo. Yung third quarter, yan ang laro namin. Nakakuha kami ng magandang vibes, tumatakbo at lumilikha ng madadaling tira. Buti na lang nakapuntos ako ng ilan. Pero oo, tatanggapin ko yang samahang yan. Siguradong oo." Desperado ang Warriors sa pag-angat ni Curry matapos silang maiwan ng 16 points sa unang half. Mabagal ang simula ng opensa ng Golden State, nakapagtala lamang ng 14 points sa unang quarter bago tuluyang nakahanap ng ritmo sa ikalawang kalahati. Si Curry, na nakaliban sa 3 laro kamakailan dahil sa karamdaman, ay binago ang takbo ng laban sa pamamagitan ng nakakapangilabot na 22-point third quarter kung saan tumira siya ng 5-4, 7 sa field, kabilang ang 3 3-pointers at perpektong 9 for 9 sa free throw line. Ito ang 41 na 20-point quarter ng kanyang karera, ang pinakamarami sa kasaysayan ng NBA. Sa kabuuan, nag-shoot si Curry ng 13 of 25 mula sa field, 5 of 16 sa tres at 15 of 16 sa free throws. Nagtala ng kanyang 43 na 40-point game mula nang tumuntong sa edad na 30. Lumampas din siya kay Alex English 25,613 points para sa 23 pwesto sa all-time scoring list ng NBA. Bilang koponan, tumira ang Warriors ng season-high 21 3-pointers sa 57 attempts, 36.8%, at namayagpag din sila sa free throw line, 32 of 36, 88.9%. Hindi makontrol ng Spurs ang bola, nagkaroon ng 20 turnovers na nagbigay ng madadaling fast break points para sa Golden State. Nagpakitang gilas si Victor Wembanyama na may 31 points, 15 rebounds at 10 assists, ang kanyang unang triple-double laban sa Warriors, habang si Stephon Castle ay nagtala rin ng 23 points, 10 rebounds at 10 assists. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Spurs na dalawang magkakampi ang nakapagtala ng triple-double sa iisang laro. Samantala, ginulo ni Draymond Green ang opensa ng San Antonio. Bagaman 1 of 10 lang siya sa shooting, ang depensa niya kay Wembanyama ay napakahigpit. Hinawakan niya ito sa 1 of 8 shooting at nagtapos si Green na may team high plus 15 plus minus. Nag-ambag si Jimmy Butler ng 28 points sa 5 of 7 shooting mula sa 3, habang si Moses Moody ay nagdagdag ng 19 points, kabilang ang 4 na 3-pointers. Umakyat ang Warriors sa 7-6 record sa maagang bahagi ng season at ipagpapatuloy nila ang kanilang 6 na larong road trip sa isa pang laban kontra Spurs sa Sabado ng araw para sa NBA Cup. Anong masasabi nyo sa performance ni Curry mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.